Magandang araw na muli mga boss. Papasok si customer sa trabaho niya. Kaya lang, habang umaandar itong sasakyan niya, malakas daw yung lagutok dito sa passenger side sa harap. Kaya kung makikita niyo mga boss, chinecheck ko nga itong gulong at ang lakas ng uga. Sa diagnose ko mga boss, ito na yung pinanggagalingan ng lagutok. Pwedeng sa ball joint, lower arm bushing, at dito sa wheel hub bearing. Nakita niyo mga boss, malakas yung uga ng gulong niya. Tinanong ko si customer kung meron siyang naririnig na ugong habang umaandar itong sasakyan niya. Kaya lang negative daw. Pero mga boss, alam naman ni customer na ang unang hatol ko dito is yung wheel hub bearing niya. At nang matanggal ko itong gulong mga boss, chinek ko yung tie rod, yung rack end, pati yung ball joint, pati yung lower arm niya, negative. Wala doon ang problema. Kaya magpo-focus na ako dito sa wheel hub bearing ni customer. Una, tatanggalin ko itong dalawang bolt na number 14 dito sa brake caliper. At dahil nga sa maluwag na itong dalawang bolt na number 14 dito sa brake caliper, tatanggalin ko na yan. Nang sa ganun matanggal ko na rin itong brake caliper. Tapos isunod ko naman tatanggalin itong dalawang brake pad dito sa brake caliper holder niya. Tapos gagamit ako dyan ng number 17 na box wrench para matanggal ko naman yung dalawang bolt na number 17 dito sa brake caliper holder. Kailangan kasi mga boss matanggal mo talaga itong brake caliper assembly para matanggal mo itong buong steering knuckle kasama yung hub niya at nang sa ganon mapalitan mo itong wheel bearing. Ayan mga boss, so inuga ko itong wheel hub bearing niya. Kung makikita nyo, di ba, umuuga siya eh. Kaya positibo na ako dito mga boss na ang problema ng sasakyan ni customer itong bearing dito sa wheel hub niya. Kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, wheel bearing lang ang papalitan dito. Pero yung sumunod na model dito, assembly yun mga boss pag nagpalit kayo ng bearing kasama yung mga stud niya. Samantalang ito, bearing lang. At kung makikita nyo mga boss, niluwagan ko na itong nut dito sa axle. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss kasi itong nut, meron yan lock na pagtatanggalin mo itong nut, iangat mo lang yun para madali yung maluwagan itong axle nut niya. At pag okay na yan mga boss, natanggal ko na itong nut. Dito naman ako sa bolt and nut ng shock absorber. Luluwagan ko yan mga boss para matanggal ko itong bolt and nut dito sa shock absorber na nakakonect dito sa steering knuckle. Siya nga pala mga boss, number 90 na socket wrench at back wrench ang ginamit ko dyan. Dahil nga sa kontrahan itong bolt and nut. At dahil nga sa nakahawak itong tie rod dito sa steering knuckle, tatanggalin mo rin itong tie rod mga boss. I-disconnect mo yan dito sa steering knuckle. Meron niyang cutter pin na tatanggalin ka. Pag natanggal mo itong cutter pin, gamit ka ng socket wrench na number 17. Luwagan mo itong nut, tsaka mo yung paluin ng ball hammer mo itong steering knuckle. Para pag nakalog yung tie rod, bibitaw yan dito sa steering knuckle. O, kita nyo, di ba? Bumitaw na siya. Dahil nga sa hindi ko pa natanggal itong isang bolt dito sa shock absorber, tatanggalin ko na yan mga boss. Ayan, inangat ko ito. Pasensya na, hindi nakuha sa camera, no? Yung isang bolt sa shock absorber mga boss, tinanggal ko yun. Tapos itinulak ko itong velocity joint niya para bumitaw siya dito sa steering knuckle. At dahil nga sa nakakapit pa itong ball joint dito sa steering knuckle, tanggalin mo rin yung cutter pin mga boss. Pag natanggal mo yung cutter pin, gamit ka ng box wrench sa number 19, luwagan mo itong nut. Ayan nakita nyo, di ba, niluwagan ko itong nut. Medyo matigas lang talaga kaya pinalo ko na yan. Tapos niluwagan ko pa ng kaunti itong nut, tsaka ako nga yung ginamitan uli yan ng ball hammer. Gugulating kulit yan mga boss. Ibig kong sabihin, papaluin kulit itong steering knuckle para bumitaw itong ball joint. Ayan na mga boss, paluin ko na. Wopya, isa pa. Yun, bumitaw na. Pag bumitaw na itong ball joint mga boss dito sa steering knuckle niya, tanggalin mo na itong nut na number 19. Tapos dahan-dahan mo nang iangat itong steering knuckle mo kasama nga yung wheel hub bearing niyan. Alugin ko ulit itong hub niya mga boss para matuto kayo. Tignan nyo, pag mauga na ganyan yan mga boss, may problema na yan sa bearing. Tandaan nyo mga boss, maliit lang yan na problema. Pero pag hindi ka marunong, naku po, lalo na si customer, akala niya ang dami ng sira ng sasakyan niya. Ay, ayan lang naman ang sira, di ba? Ayan na yung bagong bearing mga boss, Ayan lang ang papalitan nyo. At ito naman mga boss, yung luma, Pakita ko rin sa inyo yung luma niya, ayan yung luma mga boss. Kung makikita nyo, di ba? Buo pa. Pero yung loob niyan, basag na. Siya nga pala mga boss, pag ganito ang problema, dadalhin nyo sa machine shop yan. Sila yung magpipress in tsaka press out. Kaya kung mapag-aralan nyo kung paano ko tinanggal itong steering knuckle niya kasama yung hub, siguro naman kayang-kaya mo na yan pag ikaw na ang nag-DIY. Unang-una kasi mga boss, makakatipid ka. Pangalawa, hindi ka pa magagastusan ng malaki. At dahil nga sa nailagay na itong wheel bearing, importante mga boss, yung lock ring yan, huwag makalimutang ilagay. Higit sa lahat, dapat nakapasok yan sa gatla niya at nakalapat ng maayos. At pag okay na, i-connect mo na ngayon itong wheel hub niya dito sa steering knuckle.
O di ba mga boss, kung marunong ka mag-troubleshoot kung may problema ka na sa bearing, tatanggalin mo lang itong steering knuckle mo kasama yung hub niya. Tapos, dadali mo na yan sa machine shop. Bahala na sila magpalit ng bearing. Pag okay na, o ikakabit ko na yan mga boss. Unahin yung ilagay dito sa ilalim, dito sa ball joint niya. Pag na-connect nyo na itong steering knuckle dito sa ball joint, ilagay nyo na itong nut niya. Ipakapit nyo na yan dito sa thread ng ball joint. Tapos gumamit ka ngayon ng box wrench number 19. Higpitan mo na itong nut dito sa ball joint mo. Siguraduhin mo lang tapat yung butas ng ball joint at butas ng nut para mailagay mo ng maayos itong counter pin. Pag okay na, pwede mo nang ilagay ngayon itong velocity joint mo. Itutusok mo lang naman yan dito sa steering knuckle mga boss dito sa hub niya yung butas. Ayan kung makikita nyo, itinusok ko lang yan tapos dapat nakasentro naman itong steering knuckle mo dito sa pagkakabitan mo sa shock absorber niya. Para pag inilagay mo itong 2 bolt, hindi ka mahirapan. Diba nakita nyo na ilagay ko na itong 2 bolt na number 19 dito sa shock absorber. At dahil nga sa bolt and nut yan mga boss, 2 tools ang gagamitin mo. Diskarte mo na yon. Ang ginamit ko, socket wrench tsaka box wrench. Kontrahan nga kasi yan mga boss, kaya 2 tools ang ginamit ko. Ilagay ko na itong rotor disc nya. Tapos isunod ko na dyan itong brake caliper holder sa ilalagay. Meron niyang 2 bolt na number 17 mga boss na ilalagay ka. Mga boss, nilagay ko na sa baba at ito naman yung sa taas. At pag okay na yung pagkakapit sa thread niyan mga boss, pwede mo na ngayon i-final yung higpit ng mga bolt dito sa brake caliper holder. At dahil nga sa nabuksan ko na itong brake caliper niya mga boss, lilinisan ko na rin itong brake pad niya bago ko yan ibalik. Sa paglinis niyan mga boss, gumamit lang naman ako ng liha. Tinanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, alam nyo naman na madali lang yan dahil nga itong brake pad kung anong itsura niya, ganun din ang itsura nitong brake caliper holder na paglalagyan mo. Itapat mo lang itong brake pad dito sa guide ng brake caliper holder mo. O salpak mo na yan, tsaka mo ngayon ilagay itong brake caliper, tapos yung 2 bolt na number 14, isunod mo na rin yan sa ilalagay, tsaka mo ngayon siya gamitan ng impact wrench mo, higpitan mo lang siya ng maayos. Yung tamang higpit lang mga boss. Pag okay na, pwede ko na ngayon i-final yung higpit dito sa axle nut niya. Number 30 na flower type na socket wrench ang ginamit ko dyan mga boss para matanggal ko itong nut. At dahil nga sa nailagay ko na itong nut mga boss, tayo pakapit ko na yan sa thread niya, gumamit na ako dyan ng power handle. Tsaka ako ngayon siya hihigpitan ng sobrang ayos. Dapat kasi mga boss mahigpit talaga dyan. Bukod sa nakatapak na yan sa preno mga boss, nakita nyo naman may flat bar pa. Pero yung flat bar, nilagyan ko siya ng nut para hindi masira yung thread ng stud. Tapos gamit itong sinsil, paluin mo itong nut para mag-lock siya dito sa CV joint. I-zoom nyo na lang mga boss para makita nyo. Pagluluwagan nyo naman itong nut mga boss, yung pinalo nyo, iangat nyo naman yon para hindi kayo mahirapan pag nagluwag kayo ng nut dito sa axle. At dahil sa okay na ito mga boss, na-road test na namin ni customer, wala na siyang reklamo. At kung makikita nyo, wala na rin kalog dito sa gulong. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat!